gusto ho namin kayong, kumbaga, gisingin. Kasi hindi ho ba mga kapatid, hindi ka ba naiinis? Yung vlog nung pamangkin nung isang congressman, oo, na nakaupo pa ho sa gobyerno ngayon, and then, di ba meron daw silang mga fleet of airplanes? Mga mamahaling Hermes bags. Ilang piraso ng Hermes? 272 Hermes bags. Ang iba po ay nakakahon pa. 1.6 million US dollar ng mga alahas, mga kapatid. Under sauna area kami. So, pwede after gym, nag-sauna kami para mapawisan. So, less kilograms. Oh, less kilograms. Humble ho, bahay nyo, may sauna. Ngayon, malinaw na ho mga kababayan kung bakit pinagdi-delete nitong anak ng mga kontratistang kongresista yung kanilang mga post sa kanilang mga social media accounts dahil magsasagawa ho ng malawakang lifestyle check ang administrasyon nitong si Bangag para namang dapat ang unang i-lifestyle check dyan, ikaw mismo Marcos Jr., anak ng tokwa, magpapa-lifestyle check yung yung mga tauhan mo, yung mga tao dyan sa House of Representatives, tapos hindi ka magpapa-lifestyle check. Ano yan? Ano yan? Parang hair follicle test lang, ganon? Yung mga senador magpapulburun test, tapos ikaw ayaw mo? Walang niya ka talaga. Oo, ayun na nga mga kababayan, dito sa video na to, meron ng mga pahaging itong si Manong Ted Filon para sa mga ika nga magnanakaw sa pamahalaan. Pero hindi po tayo masaya na ika nga nagkaroon talaga ng trilyong pagnanakaw itong mga hindi na nabusog na mga politiko na to sa kaban na sambayanan. Natutuwa lang ho tayong makita na nagkakaisa na ho ang sambayan ng Pilipino na manawagan accountability. Ayan. Ayun sinasabi ko. Accountability sa mga opisyal ng pamahalaan na nagnakaw sa kaban na sambayanan pagdating dito sa issue ng flood control. Napansin kayo ng ating mga kababayan pagdating dun sa 125 million ni BP Sara, kala mo naman talagang mga santo kayo. Nagkalitaw-litaw, trilyon pa lang mga pinagnanakaw nyo, mga walang niya kayo. Eto mga kababayan, kung bago lang ko kayo sa PH Update ha, 971,201 subscriber na ho tayo. Konting push na lang magna 975 na ho yan. Bago kaya matapos tong August, magna 975 po kaya tayo. Hanggang bukas pa pala to. Kaya pa to. Kaya pa to. Kung talagang ika nga dito sa video na to, ipapasubscribe natin, pati yung mga kapitbahay natin talagang aabo doon. Ayun na nga mga kababayan, umpisa natin ang ating talakayan. Papakita ko muna sa inyo yung pinaka-OG, kahit kung tawagin old god. Old god ho ito pagdating sa pagpiplex sa social media. Ito ho, ang pinaka-OG. OG pa sa OG. Ito, kumbaga, yung si FLM, yung si Diskaya sibling, siya masikla. Wala kwenta yan. Basura yan, ika nga. Ito ho talaga, Imelda Marcos, ang pinakaunang nag-flex ng mga ill-gotten wealth wala pa social media nun, sa mainstream media. Siya ho talaga, siya yan. Pagka ika nga OG ng mga ika nga nag-flex ng ill-gotten wealth, di ba kinumpis kayo mga yan? Di ill-gotten wealth yan. Kayo, oy Claudine ko, mag-abang kayo para doon sa mga anak nitong si Don Gonzales. Hinay-hinay mo muna kayo sa social media. Wag niyo pagmalaki yung mga nakakamtan niyo sa buhay dahil may ambag kami diyan. Mga walang niya kayo. Ayan pinakaunang nag-flex ng ill-gotten wealth. Ayan inayan ng ating presidente. Kaya dito sa issue na to, diskumpiyado ako Ina-absuelto nila yung Bangag. Most guilty dito si Marcos Jr., mga brad. Huwag tayong maglokohan dito para sa mga influencer dyan. Huwag natin papuntahin kung kani-kanino usapan. Ang most guilty dito sa usapan na to, si Marcos Jr. Lang niya ka? Kung ganun pala, dumadaan lahat ng kabalbalan na to under your watch, mas mainam na mag-resign ka na. Walang niya ka. Eto ba? Ayan! Di ba? Kita nyo naman yun mga kababayan. Kita nyo na,
Old God, OG. Pagdating sa mga, ika nga, usapang nakawan. Yan sila Claudine. Nakita nyo ba nagsuot ng mga diamante yan? Hindi pa si Imelda lang ang makakagawa niyan. Kaso, binawi sa kanya. Kasi kasama sa ill-gotten wealth. Oy, Imelda! Walang niya kayo. Yung lupa dyan sa Poway, Ilocos Norte, ibalik nyo na daw sa taong bayan. Sabi ng Korte Suprema, pinapabalik yun. Di daw sa inyo yun. Mga buwisit kayo. Pati hindi nyo pagmamayari, kinakamkam nyo, mga magnana. Yung lupa sa Poway, Ilocos Norte, sabi ng Korte Suprema, hindi sa inyo. Ektaryang lupain mo yun. Ang nagmamayari noon, sambayan ng Pilipino. Ibalik nyo yun. Kasabay ng pagbalik mo sa mga diamante. Walang sinabi. Si Claudine ko, walang sinabi yan. Wala yan. Ayan, ano yan? Ano pang mga bato yan? Kulay ruby yan. Pagka-green ruby. Pwede tayo magkamali kasi di naman tayo magaling sa mga aalasin. Claudine ko left the group. OG na mga magna yan. OG na mga magna. Kasi kung di ill-gotten wealth yan, ba't kinuha sa inyo? Kasama daw yung mga yan sa mga ill-gotten wealth ni Imelda ng mga pamilya Marcos. Mawawalang niya kayo. Di ba? Kaya kung galit kayo kay Claudine ko, anak ng tokwa, dapat mas matindi ang galit nyo dito sa pamilya na to. Isa yan sa mga pamilyang nagpahirap sa Pilipinas. Wala. Talaga, OG ka nga. Ito na mga kababayan. Nakala siguro dito si Claudine ko. Claudine ko, sabi ko naman sa'yo, di ba? Yung mga kababayan na natin, na-screen record na nila yung mga house tour mo. Kaya kung inaakala mo na titigil na tayo dun sa mga ilang video na napalabas natin dito sa PH Update, nagkakamali ho kayo. Pakinggan ho natin to. Okay. House tour talaga yung gusto nyo. Hindi ko alam doon na siya. Uunahin ko muna yung exterior ng bahay. So, shout out kay mommy kasi siya yung nag-video. Welcome to Casa. May casa pa tayo. Casa ano yan? Casa flood control. Pinasilip ni Claudine ko ang kanilang plaza flood control. Nagya kayo. Ha? Ano na naman? Aga na naman, Plaza flood control daw. Welcome to our humble home. Ayan, pagkapasok nyo, ito agad yung may kita nyo. Yung bahay namin, Ito ho ang definition ng ang kanilang plaza flood control. Ang kanilang humble home. Pakita ko sa inyo, ha? Pakita ko sa inyo humble home para dito sa alley na to. Ito ang humble home. Ayan, sa side, tinur ko na yan yung parang namin. Meron kami dito ang statue ni Mama. Hindi uso sa kanila. Hindi uso sa kanila yung van. Ang kailangan na sa bus. Tapos meron pa silang statue daw ni Mama Mary. Umpisaan nyo na, mag-rosaryo na kayo dyan. Araw, gabi, tanghali, hapon, dyan kayo, nakaluhod kayo, sabay-sabay kayo magkakamag-anak. Si Saldi ko, siya pinakauna. Mary, dyan minsan kami nag-rosary, pag 6 p.m. Yung sound effect pa naman itong editor na to, parang bano. Pagkasabi ni Mama Mary, naging himala yung sound effect. Ngayon kayo maghanap ng himala. Water, di ba? Pero naka-off yung kuryente kasi ata umulan. Kaya, pagkapasok niya, Humble home. Claudine ko, humble home. Kahapon kasi medyo wala tayo sa kondisyon gumawa ng reaction. Nakita yung mga video natin, wala kadating-dating. Kasi nga medyo tayo, napalaban tayo nung isang gabi. Hindi po. Umuwi yung bayaw natin . Pag uwi ng bayaw natin, may dala-dalang mga serbesa. Napalaban tayo. Napasarap ang tulog natin. Wala, ayun. Nayari. Kaya wala tayong gana kahapon. Pero ngayon, dahil nga 10,000% na yung recovery natin, pwede na ulit. Hindi, pahinga muna tayo. Pahinga muna tayo, bayaw.
Here, hindi muna tayo mapasok sa bahay kasi exterior nga muna. So, Exterior sa right muna. side, nakikita niyo yung pool area. Oh. Ano, babad na ako dito. Baka pwede mo naman. Ay, ano daw? Anong pwede mo naman? Hindi mo tigilan mo yan. Baka mabuntis ka. Swim. Tapos may pa waterfalls din dyan, pero hindi naka-on. Ayan, may lumalabas din dyan na tubig. Tapos, ayan, may TV dapat dyan, pero I don't know kung nasa na Humble home. Swimming pool na may TV. Palakpakan ho natin ito si Gretchen. Ay, clouding ko. Kunyari ano tayo, kunyari architect tayo. Ang ganda ng pagka-design ng pool. Talagang yung tubig kulay blue. Maganda. Maganda yung pagka-design, ha? may sauna area kami. So, pwede after gym, nag-sauna kami para mapawisan. So, less kilograms. Oh, less kilograms. Humble ho, bahay nyo, may sauna. Kung yung mga kababayan natin, magpupunta pa sa mga spa, magpupunta pa sa mga, sauna na lugar. Sa kanila hindi, punta ka lang sa labas ng bahay, katabi nung, pagkatapos mo nag-swimming, nilamig ka, o pasok ka sa sauna, magpainit ka naman, di ba? Anak ng tao, di nyo na alam kung saan dadala pera. Dito naman, meron kami jacuzzi area. Minsan lang namin Humble home. Pagkatapos mo nag-swimming, mag-sauna ka, tapos pakuluan mo naman ang sarili mo dyan sa jacuzzi. Di ba kumukulo-kulo yan? Napapanood ko sa pelikula eh. Bumubulbak-bulbak yung dyan eh. Yung tapos meron pang bubbles yan eh. Oh, alam ko yan, madam. Kala mo, di ko nakikita sa pelikula yan ha. Alam ko yan, pero di pa ako nakapag-try niyang ganyan. Pero kung iimbitahan mo kami, yarin lamang may ambag kami dyan, pupunta ako dyan. Pagre-relax ako dyan. Siyempre, kayo naman may ambag tayo dyan eh. Kontraktor yung magulang niyan eh. Flood control tinira nila. Pera pa rin na sambayanan ang pinambayad doon sa high tone. Oh. Imbataan mo naman kami dyan, madam. Mag-party tayo dyan, may swimming pool, may sauna, ito magamit. Usually, nagagamit lang namin to kapag andyan yung friends or mga cousins, gano'n. Hindi daw nagagamit. Pagamit mo sa amin. So, ayan. Nandito na yung gym. Ang laging gumagamit niyan, si Daddy lang. Tsaka Sana all! and ako Sana! minsan, pero nawalan ako ng motivation. Minsan, so, Ngayon mag-gym ka na, madam. Marami ka na motivation. here's our gym. Mga I-end. Parang I-tone. Ayan, BH update. Ginaganaan ako pag nakikita ko itong si Claudine ko eh. Si Claudine ko yung pinakasikat na Disney princess ngayong panahon na to. Dito sa gym namin, meron din na sink, and may mirror, and kunyari, pag nilihi kayo, may malapit na CR, may CR dito sa loob. Pero hindi ko na ipapakita kasi parang ginawa na siyang stock room ng mga inflatables. Diyan naman nakalagay yung mga switch ng mga water fountains, ganon. May mga sa ilaw ng pool, nandyan yan sa loob. So medyo delikado dyan kasi baka makuryente kayo. Tapos ito pala guys, itong top na to, may bumubuhos din dyan na tubig. Pwede nyong i-on, tapos parang may umuulan effect. So, dito pala sa may sauna area, may nakikita ko yung mini garden, pero parang nakalbo na siya. So, super init. Ayan, medyo nawala na yung mga leaves. Dito, meron din kaming upuan para sa mga guests. Meron din kaming bar area. Hindi naman namin ito laging nagagamit kasi pag umiinom kami ng relatives, dyan talaga kami sa loob. Pero, ayan, may ginawa lang na bar area. Wow, mahilig magwalwal tong si Mahilig. Pakita mo naman yung mo, alak mo dyan kung ano meron ka. Alak mo, show mo, game. Parang if ever may pool party, pwede dito sa labas. Dito naman, sa left side, dito nyo. Hindi, imbitahan mo kami, ma'am. Gym Bilog lang, laban-laban na yan. Pwede na yan. Gin Calamansi. Pupuntahan ka na namin dyan. Gin Calamansi lang, pwede na yan. Diba? Basta mayroong jacuzzi. Gin Calamansi plus jacuzzi. Nakananto ko, para kang baby matulog doon ka sa jacuzzi. Siyempre, diba? Alam naman. Tapos dun sa swimming tayo dyan. Tapos dun tayo sa sauna. Gamitin natin lahat yan.
Yung may foyer. So dito, kapag may mga bisita, dito muna sila. Minsan dito kami nag-breakfast. Kapag hindi super init, let's go sa garden. Yung hallway papuntang garden, para na siyang nagsasabi na, let's go to the woods. Kasi hindi siya greens na dito, yung hallway. So, Disney princess na Disney princess, let's go to the woods. ayan. So ito kasi guys, na part is office ni Daddy. So kung may bisita si Daddy, dyan muna sila sa second foyer. So ito na yung sinasabi kong second gate namin. Grabe, ang laki ng bahay. Laki ng bahay. My God. Our third gate. Ito usually pumapasok kasi dito yung cars pumapasok. Dito yung garage namin. So here's our garage. And padala ng tubig. Thank you. Toyota family. So ayan, ito naman yung garden namin. Malaki na yung garden namin kasi before sa old house namin, wala kaming garden. Yun yung gusto ng parents ko. Like, malaking garden talaga kasi for parties, for... Like, maganda kapag may malaking garden kasi may-use mo talaga siya kapag may event. Tagalog, sabay, mayuyus mo talaga po. Konya na konya no? Kayong... Madam, diretsuin mo lang, magtagalog ka na lang. Babadoyan tayo sa ganyan Kung Tagalog, diretsuin mo. Kung Englishin mo na kami. Ang toko. Trampoline kasi napabili niya Tarpaulin. Diyan kami nagja-jump. si Heart para daw tumalon-talon siya. Ayun. Yung sa likod ng trampoline, ano yan, gazebo. So, every time may event kami dito, kunyari birthday ko, ano kami dito ng mga tables, chairs, yung parang garden party, ganon. So, ayan, itong part na to, may mga plants lang din. So, nandiyan yung mga bike ng mga kuya namin dito sa bahay. If napanood niyo yung, camping vlog, alam niyo tong area na to. So, dyan na part yung dirty kitchen, tsaka dyan din yung room nila ate, nila kuya, dyan paakyat. Hindi ko na i-video kasi baka nandun sila. So, dito sa may parking area, may makikita kayong mga black gates. So, yan, bodega yan. May mga stock room yan ng mga kung anek-anek. Ayan, hanggang doon. Ayan, bodega yan lahat. So, ayan, nagpapagawa si Daddy ng bodega para sa mga gamit na hindi nakasya dun sa stock, dun sa black na gate na pinakita ko. So, ayan, nasa medyo loob na tayo ng bahay. Hindi pa tayo nasa loob-loob. So, here is... Ang laki ng bahay niyo, madam. Ang ganda. Dito nagpa-plancha sila ate. Ayan, may carpet lang dyan. Ang daming stuff. So, hindi ko na ipapakita. Basta dito yung plancha area. Here, next door is CR. Dito naliligo sila ate Joanne. May sarili silang CR dyan. Ayun na nga mga kababayan, yun ho ang humble home nitong si Claudia. Manong 10 na tayo kayo talaga tagal-tagal naman kasi nung ano na yun Ayun. Diba? At ano lang ho, for the record, Madam Chair. Yes, Mr. Chair. Ginang Pangulo. Kasi Is kung there an ginoong interpellation? Interpellation. Madam Chair, just for the record, ginagalang natin ang kapangyarihan po ng Kongreso sa kanila pong mga ginagawang investigasyon in aid of legislation. Particularly po yung oversight function nila sa sapin po ng mga ginagastusan ng gobyerno. We sincerely respect that. It is the power of the institution. It is embedded. It is inherent na poder ng ating legislatura. Pero yan po ay institusyon. Pero paano kung may mga miyembro ng institusyon na nasasangkot sa kontrobersya? That is the point, Madam Chair, that we would like to stress in this particular engagement of ours. Are there any manifestation, Mr. Chair? Diba? Oo, kaya nga may panawagan, paano yan? Oo, kaya naman pala itong isang party list na ito itatahi-tahimik lang kasi yung second nominee nila kontratista sa Batangas. Ay! Sino yan? Manong Ted, sino yan? Sino yan? Ba't yung... Alin ba yung tatahi-tahimik na ngayon na ano? Ako Bicol Party List ba yan? Kasi tahimik na ngayon yung Ako Bicol Party List Yung kay Saldi ko ba yan? Naku po. At ngayon nga po, sangkot dito sa kontrobersya sa flood control sa isang mahabang ilog sa Batangas. At meron din pong klaro ho naman itong CWS, right, na party list na pinakamalaki sa mga kontratista po na pamilya sa buong Pilipinas. And sila po ay nakaupo sa Kongreso. Alam niyo ho yun? Kaya may panawagan nga na kung maaari, wag na lang kayo para hindi kayo pagdudahan. Kasi ngayon pa lang po yung isa nagsasabi na, nakita nyo yung Ghost Project, NEP ha? NEP yan. Hindi yan insertion.
We told. Kilala ko yan. Yan si Terry Redon. Tinanong siya nung kargadong tanong doon sa di ba? Doon sa press con dyan sa House of Representative. Sabing gano'n, kita nyo, hindi lahat ng dyan, insertion yan, galing National Expenditure Program, galing NEP yan. Malacanang yan, di galing lalakas na. So, banatan mo man. Due respect, sir, ha? Yan. Ngayon? Hindi ba? Ngayon, kung NEP, di po ba? Ngayon kung NEP, hindi nangangahulugan ng NEP, negative na. Di ho ba? I mean, with all due respect. Kung magalang po natin sinasambit lang yung, ngayon, hindi po ba? Ano ngayon? Ang galang mo naman. O di sige, ako na lang. Ano ngayon kung NEP? Yan, tarayan mo, madam. Tarayan mo. Meron pa bang itataray? Itarayan mo pa. Sabi ni Auntie Claire, di ba? Kung NEP, mas lalong bubusisiin pa yan ng Pangulo. Yung sinasabi ni Attorney Claire Castro. Yan, siya Attorney Claire. Pag NEP, alam mo na? Okay, anyway, sige. So bago si Brad Jeff, kasi kanina makatulog pa sila, baby. Napag-usapan po natin itong lifestyle check kasi nasabi ni Presidente. Although kanina po si BIR Chief and we say thank you po Com sa inyo pong panahon sa ating pong programa. Commissioner Romeo Lumagi Jr. Sabi nga niya, lifestyle check, medyo actually trabaho ng ombudsman yan Yes. No? In fairness, no? Pero maari ho nila itong gawin sa usapin po nitong mga nagyayabang, naglalantad ng kanilang mga kayamanan. Opo, ang tanong lang dyan, bayad ba yan sa buwis? Yan, okay, sige. So, lifestyle check, kanina nga. So, anong take mo dito, Madam Chair? Saan? Sa lifestyle check? Oo, pinag-usapan natin kanina. Lahat nga daw kasi ng ahensya ng gobyerno, ila-lifestyle check. But we will start with DPWH. Yun yata ang utos ng Pangulo, no? Pero, again, after ng lifestyle check, anong mangyayari? Okay. Kapag nakita na meron talagang mga ari-arian na hindi tugma sa sinusweldo ng halimbawa mga contractors o halimbawa ng mga halal na opisyal ng bayan o kaya yung mga kawani ng DPWH after lifestyle check. Ano mangyayari? Opo. Pwede na bang kasuhan agad yon? Pwede na bang makulong agad kagaya nung nangyari sa Malaysia? Pwede na bang damputin ka agad? Yun na nga. Kumbaga, okay. Ito lang yan, Madam Chair, no? Lifestyle check. Ang ganda hong pakinggan. Ang sarap pakinggan. Yeah. Lifestyle check. Pero ang tanong nga, lifestyle check. Tapos ano mangyayari? 'Di ba? Sabi nga namin kanina kay Commissioner, meron na pong jurisprudence diyan ang kataas-taasang hukuman na kapag ikaw, lalo na ang mga lingkod bayan, ay merong mga ari-arian na hindi tugma sa iyong kakayahan na kitain, yaan ay may presumption na ill-gotten wealth. Hindi ba? So, paano mo malalaman kung ano ang kinikita ng isang individual? Maliban sa kanyang SALN, kung siya po nasa gobyerno, yung kanyang income tax, di ba? O income tax niya, magkano kanyang binabayarang buwis at yung kanyang deklarasyon sa kanyang SALN na pagkahirap kunin. Alright, kapag hindi ito tugma, hindi akma, may presumption na nakaw yan. So yung presumption na yaan hindi mo ninakaw, manggagaling na sa'yo. Dalawang bagay yan kapag nagsabi kang magnanakaw ka, sandali lang, yung nagsasabi na magnanakaw siya, ang siyang dapat magpatunay na nagnakaw ka. Tama. Presumption of innocence doon sa inaakusahan. Alright? So ikaw na magbibintang, ikaw magpatunay. Tama. Pero kapag ikaw ay nasa gobyerno at meron kang hindi katumbas ng iyong kinikita na ari-arian, ang presumption, nakaw yan. So ikaw magpatunay na hindi ito nakaw. Nababaliktad ang sitwasyon. Alright. Ngayon, okay. Lifestyle check. Sabi mo nga, anong susunod? Ano mangyayari? What's next? Kasi nga po, sa mga panahong ito, maganda na po siguro na tukuyin natin na meron pong pagkakataon ngayon ng gobyerno nga sana na patunayan that they really mean business. Para bagang manifestation, Madam Chair, di ba? Pananonood ka sa kanila. Di ba? Parusahan ang dapat parusahan. Di ba?
Di ba? Managot ang dapat managot. Habulin ang mga dapat habulin. I swear to God, may mga ganun pa tayo, di ba? Mga ganun po tayo mga Nadamay sinasabi. pa si Lord, dinamay Diba? niyo Ang pa. daming ganun, Oo. di ba? Damay Opo, pa na. et cetera, et cetera. Ay, nako. Opo. Ito ho kasi, ito basic eh. Oo. Sabi din po ito nila ang ating mga ginagalang, the gentleman from Cavite and the gentleman from, kasama si Tito Sen. Hindi ko alam. Saan ba bandaan? Gentleman Yan ginagalang niya. Si Bulaga, si Buskol-Bukol. from where nga ba si Tito Sen? Cebu. Oh, Cebu. Oh, sige. Cebu. Oh, ituloy mo. Opo. Ito ha, klaro. Okay. Ito ho, klaro. Magandang pag-usapan to ha. At pag-usapan po ninyo kasi nga dito, mga kapatid, gusto ho namin kayong, kumbaga, gisingin. Kasi hindi ho ba, mga kapatid, hindi ka ba naiinis? Yung vlog nung pamangkin Nako. nung isang congressman, oo, na nakaupo pa ho sa gobyerno ngayon, and then, di ba, meron daw silang mga fleet of airplanes na bumabiyahe po sakay ng private plane. So ikaw walang pambili ng plane ticket kung uuwi ka sa probinsya mo. Pag-iipunan mo. Pero yung private jet, para talagang ginawang kotse. Pabalik-balik. Ano sinasabi niya? Oo. Sa vlog? Yun na nga, dito kami. Mga ganun yung bata. Sabihin mo. Nung napanood ko, may gigil ng slide. Ano sinasabi nga niya? Ano sinasabi niya sa vlog? Ano sinasabi niya? Na, di ba? Ang sabi niya, na this plane is much bigger Than the last time. The last time ginamit namin. This is much better. The seats comfortable, etc. Tama. And Naikumpara pa yung huling ginamit. and then, here's my family, etc. Private plane sila. Opo. At mukhang yun ang kanila pong sinasakyan lagi. Okay na lang po yun eh. Oo. Pero meron pa siyang mga vlog ng suot niya, di ba? At sa panliliwaliw sa abroad. Kaya nga may nagtatanong, saan galing pera nyo? Hindi ba? Saan galing ang pera nyo? Saan galing ang yaman na yan? Saan galing ang Tanong ng yaman na yan? Kasi nga po ngayon, nalalantad na, no? Opo, na may mga deals din sila sa gobyerno. Oo, tsaka hindi lang siya. Maging yung ibang mga influencer na may kaugnayan, no? Sa ilang Okay. mga politiko, tinatanong na rin ngayon. Opo, at maging yung isang DE nga na taga Visayas na babae. Hindi ba na naandun sila sa kasal ng mga kontratista kasama yung dating secretary. Alright, and then yung kanyang pag-flex ng kanyang first class accommodation sa aeroplano pa abroad, naka-display pa yung kanyang Louis Vuitton na bag. DE yan, ha? Opo, With salary grade. 80,000. Oo. Alam niyo ho yun? So para bagang tayo ho ng mga mamamayan na araw-araw po'y gumigising ng pagkaaga-aga, basta mga mapakiramdam mo, pumapasok ka. At ang iyong pinoproblema ay yung babayaran mong bills sa mga hulugan mo at iyong gastusin. Nakakapanood ka ng ganito, di ba masakit sa kalooban? Pero ba't tayo pumapayag? Ba't natin hinahayaan lang ito? Di ba dapat kung sa ibang mga bansa ito, wala nang katapusan na street protest ito? Correct. Para hikayatin po ang resignation ng lahat ng mga taong ito na nakaupo sa pwesto. At yun din ang hinihintay natin. At tayo sasali dyan. Bakbakan ho yan, mga kababayan. Kung tunay, sasali. Pero pagka pera-pera sa tingin ko, sa bahay lang yan. Sasali ho tayo dyan sa mga street protest na yan. Sasali ho si PH Update dyan. Sasali ho tayo dyan. Pero dapat malinaw ang layunin. Malinaw ang layunin. Baka ano yan, mga makakaliwa pala yan. Mahirap na. Diba? Makakaliwa yan, ginagamit pa yung ano, di ba? Yung issue para lamang masakyan nila. Dapat maliwanag ang layunin. Ano ba layunin? Layunin na mapanagot yung mga nagnakaw na government official dito sa issue na to. Ano pa ini-aim? Dapat mayroong solusyon. Ano yung solusyon? Baguhin yung sistema. Doon talaga tayo babalik. Dito sa PH Update, yun lang ang solusyon ko. Baguhin ang bulok na sistema na to. Kasi dito, kahit anong gawin ho natin, manuwala kahit siya hindi. Hahanap, gagawa at mag-iisip lang sila ng paraan para mapaikutan itong bulok na sistema na. Di ba mga kapatid? Pero tayo po, para bagang okay lang. Para bang nasanay na po tayo. Hindi ba? At ngayon nga, mga kapatid, eto na po, tayo naghihintay na naman sa resulta nitong ginagawang investigasyon ng Senate, investigasyon ng lower house. Meron daw pong gagawing investigasyon ang presidente. Hindi pa ho alam kung sino composition. Ito ba independent commission, truth commission, whatever.
Meron pong lifestyle check na ginagawa dito. Yung customs daw po, mag-a-apply pa ng warrant. Yung BIR po, ginagawa pang kanilang trabaho, etc. etc. Para bagang hanggang sa susunod na malaking balita na sasapaw dito. Diba? Pero ito ang katotohanan ngayon. Ang presidente nag-inspeksyon sa Bulacan. Ano sabi niya? Ghost project. Diba? Kumpirmado. Okay. Siya mismo nakakita. Senator Ping Lacson, ang kanyang mahusay na team, nag-ikot, gumawa sila ng random, kumbaga, case studies para masabi na hindi lang po ito isolated case, ha? Ito po, mga kapatid, ay nangyayari sa iba't ibang mga lugar sa Pilipinas. Ngayon, meron din po doon, klaro din po, Ghost Project. And, kagabi po, sabi nga, nabayaran na. Nakapagbayad na po ang gobyerno. Sabi nga nila, paano naman nabayaran ng gobyerno yan? So, Ghost Project, sino ang contractor? Sino ang district engineer? Sino ang naglakad sa papeles? Kasi hindi ka makakakubra ng walang papeles. So, sino-sino yan? Yung project engineer, yung nag-i-inspection. Di ba may sinasabi si Ginoong Bonoan nung ating nakapanaya, meron silang departamento na taga-inspeksyon para masabi tapos na yung project. So, yung mga, yun, certification ng lahat ng yun. Alright? And then, plus COA. Right? Opo. And perhaps DBM na nag-release ng perang yon. So, kapag natin pinuntahan po itong gantong klaro na mismo nang gagaling sa presidente, andyan na ho silang lahat eh. Gaano ba katagal para alamin sino ba ang kontraktor nito? Mga pangalan nito, naka-record dito ho sa inyo sa PCAB, naka-record DPWH, lahat na nag-aproba nito. Opo. At yung pong pagtanggap nila, di ba may resibo nga, binayaran na daw? May resibo, di ba? Opo. Yun na po klarong-klaro. So ang tanong dito, kailan pa sila dadamputin? Kailan pa sila kakasuhan? Damputin na yan. Gaano katagal? Kasi ito ho ngayon, maghihintay ka ba ng Truth Commission? Eh kung naandyan na yan, maaari mo na kaagad tukuyin ngayon din mismong linggong ito. Aba, isang pakagad ang kaso, magkaroon talaga ng... Kasi nga po sa atin, with all due respect sa atin pong lahat, ha? Opo. Lagi sinasabi kasi, right? Na we are a government of laws and not of men. Tayo po ay dapat sumunod sa batas. Kaya yung mga taong hindi sumusunod sa batas, kapag po nahuli sila, dapat tayong sumunod sa batas para sila parusahan. Yan ang sistema po sa atin. So ngayon, ito pong nandidiyan na. Ito magandang halimbawa yung ghost eh. Diba, paano nabayaran yan kung wala pong nagbigay dyan ng pahintulot at umayos ang dokumento na mabayaran? So yung palang grupong yun, gaano pa katagal bago sila masimulan ng kanilang kaso o dadaan ka na naman sa napakahabang due process? Think about it. Pero sabi nga natin kanina, due process na madalas ginagamit po dito sa bansang kung tawagin ay Pilipinas. Nag-iisa tayo, bukod tangi tayo. Na talagang kaliwat kanan, kunwari ang isang halal ng bayan, opisyal ng gobyerno, nasangkot sa issue, wala nga resignation. Hindi bumababa sa pwesto? Hindi rin napapakulong, hindi rin nakakasuhan. Nainggit na naman tayo sa ibang mga bansa. Just recently, sa South Korea, naalala mo yung kwento na binahagi mo din sa atin last week. Yung tungkol doon sa asawa ng presidente ng South Korea na nakitaan po ng mamahaling kwintas. Kwintas lang yun, ha? Di ba? Pinutakti agad siya ng mga taga South Korea. Kinasuhan din. Opo. Sa Malaysia. At nakulong. Sa Malaysia, ito na lang. Nakakulong ngayon. Oo, 2022 pa ito nangyari, mga kapatid. Asawa po ng ex-Malaysia na si Prime Minister Najib Razak, hinatulan ng 10 taon hindi isa, 10 taon sa bawat kaso ng bribery. And graft. Kasama po yan, mga kapatid. Nagkaroon po ng prima facie evidence, sinalakay yung bahay niya. Ano mga nakita? Eto nga ngayon, may mga nakikita na nga tayo na pwedeng iugnay, doon sa mga... Ano ang nakita sa kanya? Ito ang nakita lang sa kanya, gold, diamond necklace, 14 na tiaras, mga mamahaling Hermes bags. Ilang piraso ng Hermes? 272 Hermes bags. Ang iba po ay nakakahon pa. $1.6 million ng mga alahas, mga kapatid. Nagde-deny
Madam naman, 1.6 million na dala lahas, 1.6. Oh my goodness. Itong babaeng ito dun sa iniuugnay na kaso sa kanya. Pero sa bandang huli, ang kinatigan po ng korte nila doon ay ang mga mamamayan ng Malaysia. Ang kinatigan po nila doon ay yung pong matibay na ebidensya. Paano nila ito talaga mga magnanakaw na to? Paano nila sisikmura yun? No? Habang ang daming nagugutom, kagaya naman sa Pilipinas. Mga mamahaling bag, mga... Ebidensya. Nakaw ito at bunga ito ng iyong pagtanggap ng suhol para sa government contracts. Oo. Hindi pa kasama dito yung kanilang wealth fund kung saan po nakakulong ngayon ng dating Prime Minister. Ang sabi niya ang sabi niya para siyang Pilipina. With all due respect. Nobody saw me taking the money. Yan. Nobody saw me counting the money. But it's their conclusion. And I leave it to God. Wala naman nakakita sa akin, tumatanggap ako ng pera. Binibilang ko yung pera. Para bagang wala namang voucher yan eh. Hindi po ba? Mga kapatid. Pero ngayon nga, ito nakakulong siya sa bawat count po ng katiwalian. Pero po sa atin, due process. Diba? Because we are a government of laws and not of men. Ang nakita ho natin, kahit na inflagrante delikto, kahit na po ipinagyayabang ang nakaw na yaman, may presumption po na nakaw yan. Opo, mali yan paglabag sa batas, pero dapat mo pa rin idaan sa batas. Because we are in a democracy. At sa ating bansa, kahit na ikaw ay mahuli sa akto, kinakailangan dumaan ka pa rin sa tamang proseso ng pagpaparusa sa iyo. Bakit kaya ganun? Ganun yan. Huwag natin pong imungkahi itong mga unang mga pangyayari. Kasi ang tawag doon ay extrajudicial na mga sinasabi pong pamamaraan. Nung panahon po ng dating Pangulong Marcos, alam ko, kabisado mo ito, baka college ka nung panahong ito. At nandun ka lagi sa Mendiola. Di ba sa ano ka? Nanay ko ang college. Sa La Consolacion ka, di ba? Wala pa ako nun sa mundong ibaba. Dati-rati po, mali ito mga kapatid. Pero nung panahong yon, may kung tawagin po ay Alex Bongkayan Brigade. Ang tawag sa kanila, Sparrow Unit. Nagkaroon pa ng pelikula tungkol dyan. Bagamat meron na pong nailahad naman po na supposed to be. Mali ang kanilang estilo. Mali. In a democratic society, in a democratic country, it is not allowed. Yung extrajudicial na pamamaraan ng pagbibigay umano ng kaparusahan para nung daan din po. Kaya nga, nasa dahig ngayon po si Pangulong Duterte, yung EJK na yan. Eto na. Dati po kasi kapag sinasabing may corrupt na pulis, sila ang alam nyo ng sila ho ang kaya noong panahon nitong si Makoy, kahit na yung nasabi na magnanakaw sila, hindi yun nalalayo ang ating ekonomiya sa mga karatig bansa natin. Ngayon noong nag-umpisa na yung panahon ng mga dilawan, doon na tayo lumagapak doon sa mentalidad na demokrasya, due process. Kinapitalize itong mga magnanakaw yung word na due process. Due process naman tayo yan. Magnakaw lang tayo na magnakaw. Intensyador. Sila ang executioner. Dati-rati. Sa mga korap na polis. Dati po yun. Yun po ang, yun ang takbo ng, ng storya ho nito eh. Itong Sparrow Unit eh. Oo. Opo. Marcos era. Yeah, opo. During martial law days. Kasi nga, umabuso ang marami sa militar at pulisya. Kaya po nagkaroon po ng isang gantong grupo na yung iba ng mga mamamayan, opo, bagamat mali, nagbibigay pa ho ng suporta, kumbaga. Pero mali di ba? Opo, nung panahong yon, mga kapatid, na yun po ang pamamaraan ng iba, pero yung nga po, mali di ba? Opo, ngayon ba, hindi po ba, hindi naman uubra yun. Pero may mga iba ka nakakausap, ano ba pwedeng gawin sa bayan na to? Hindi na tayo nadala-dala, parang parang pagbabalik tanaw ng Napoles, may anak din siya dati, di ba? Ganun din po ito Yung posting din dati ng mga sinasabing mararangya habang yung mga ginagancho pong mga magbubukid nahihirapan. Anyway,
So ito nga pong ating ngayong katanungan sa inyo, sa mga nakikinig ngayon. Ayun na nga mga kababayan, dito na una tatapusin ng ating reaction video kung medyo sa mga birada na yan. Itong si Manong Ted Filon. As always, maraming salamat ho sa pagsuporta sa PH Update. Ang sigurado lang ho dito, dapat hindi ho tayo matapos dito sa pag-iingay sa social media. Kung sakaring magkaroon ng paggalaw, pananawagan sa kalsada, o kung ano pa man yan, sa mapayapang pamamaraan, sumali ho tayo para ho ito sa ating mga susunod na henerasyon. Para ho ito sa ating mga anak, apo, ika nga. Kung may isasaayos natin ang talamak na nakawan sa ating bansa, hindi lang naman ho tayo ngayon ang magbibinipisyo. Yung mga susunod na henerasyon. Kawawa ho ang Pilipino, kawawa ho ang mga kabataan. Pagka nagkataon, hindi na solusyonan itong kawalangyaan itong mga politiko na to, ng mga congressman dyan sa House of Representatives, yung mga nasa executive department. Ako, yari tayo dyan. Mga nasa legislative, executive, yung iba sa judiciary, di natin linalahat yan. Meron matitino sa mga ahensya na yan. Pero na nangingibabaw ho talaga kawalangyaan ng mga magnanakaw. Mag-ingat ho kayo lahat. Mahalin ho natin Pilipinas.